Okay, paano ba to? Aalamin natin ang kalusugan ng isang kumpanya gamit ang annual report nito. Gagamitin nating example yung 2025 report ng RFM Corporation para gumawa ng checklist. Tara, silipin natin to. Unang tanong, kumikita ba sila? Diyan papasok yung income statement. Okay, so nung 2024, ang net income nila, mahigit 1.5 billion pesos. Not bad, di ba? Tapos, pagdating ng 2025, umakyat pa sa 1.75 billion. Yan yung gusto nating makita, paglago. Kita per share, tumaas din. Good sign yan para sa mga nag-iisip mag-invest. Okay, step 2. Totoo ba yung mga numerong yan? Dito natin kailangan ang report ng auditor. Ayun, SGV pala, isang bigating accounting firm. Sila yung sumuri, kaya may dagdag tiwala. So pag sinabing present fairly, para na rin sinabi ng auditor na, okay to, totoo to. Crucial din to, yung going concern. Ibig sabihin, naniniwala sila na di basta-basta magsasara ang kumpanya. Step 3. Saan napunta yung pera? Dito napapasok yung statement of cash flows. At eto na, kahit malaki ang kita, yung cash pala nila nabawasan. Bakit kaya? So kung malaki ang kita, bakit nabawasan ang cash? Ang sagot, nasa financing activities. Ayun, nagbayad sila ng cash dividends at hindi basta-basta, mahigit 1.4 billion pesos yan. So step 4, nagbabahagi ba sila ng kita? Let's talk about dividends. Tingnan mo, 5 beses silang namigay ng dividends noong 2025. Seryoso sila sa mga shareholders, ha? Halos 86% ng kita nila pinamigay bilang dividends. Ang laki nun. Okay, so anong ibig sabihin ng lahat ng to para sa'yo? Step 5, yung desisyon mo. So, kumikita, audited, at generous sa dividends. Pero yun nga lang, nababawasan ang cash nila. So, ito yung tanong, mas gusto mo ba yung dividends ngayon o mas malaking growth sa future? Ano kaya ang plano nila?